Nung first time ko ito nakita na nakaahin sa mesa, akala ko talaga corned beef. Yun pala, burong isda na may kanin. Howdy from Canada! Sa pagkakaalam ko ha, may dalawang kulay ang burong kanin at isda. Ang isa ay kulay puti na mula sa Kapampangan at itong kulay pink na ginagamitan ng red yeast rice. Or angka kung tawagin sa Tagalog, kaya naman nagiging kulay pula or kulay pink itong aming buro. Kaya no worries dahil all natural food coloring itong red yeast rice or angka. At bukod dyan, may mga health benefits pa itong paggamit natin ng red yeast rice sa ating buro. Itong buro ko na ito ay fermented for 6 weeks na at kailangan muna natin itong gisahin bago natin ito i-consume. Ito ay napakasarap na gawing sausawan sa mga nilagang gulay at mga pritong isda at karne. First time ko itong matikman noon sa San Miguel, Bulacan na nakahain katerno ng nilagang pechay, sigarilyas, sitaw at pritong talong. Pero pwede din sa nilagang talong. At sa palagay ko kahit anong nilagang gulay pa yan, bagay na bagay dito. Kaya naman umpisahan na nating maggisa. Naghiwa ako ng maraming bawang at sibuyas, mas marami, mas masarap. Gisahin muna ang sibuyas hanggang maging translucent at umamoy na siya at timplahan ng konting asin at paminta at isusunod na ang bawang. Medyo i-caramelize lang natin ang ating bawang at sibuyas para mas malasa at gisang-gisa ito at ilalagay na natin itong burong kanin na may isda. Mix well to incorporate all the flavors mula dun sa ating panggisa sa ating buro. Yung mga isdang tilapia medyo buo pa yan, pero pag burong-buro na yan, habang niluluto mo yan, sasama na yan sa kanin at hindi mo na makikita kahit yung tinik. At pag kulang naman sa fermentation ang burong isda, pag niluto mo yan, ay naku, makikita mo yung mga tinik pati yung ulo ng tilapia. Timplahan ng asin, paminta, seasoning granules at konting asukal para lang mabalance out yung asim. Haluin ng mabuti at intayin kumulo. For the meantime, maghiwa muna tayo ng talong na sobrang lalaki at ang kakapal, kaya hiwain ko to ng mas manipis para pag pinrito hindi siya mamantika. At syempre itong okra na frozen, lalagyan ko lang ito ng konting tubig at tatakpan ko hanggang maluto. Huwag kalimutan ng ating buro, haluin consistently para hindi naman manikit sa ating lutuan. Naglaga din ako ng Baguio beans or green beans at syempre itong ating repolyo. Yung buro natin, ganito yung consistency na hinahanap natin. Hindi siya malapot at hindi malabnaw. Ready na tong ating buro at mga gulay. Ngayon naman magprito tayo ng talong. At kung ayaw nyo naman ng pritong talong dahil mamantika, edi ilaga nyo na lang. Mas kompleto sana kung may pritong tinapa, pero pritong tamban pwede na yan. At syempre meron tayong panghimagas na prutas, ang pakwan. Ang tamis nito ngayon siguro dahil panahon pa niya. Tama na nga tong kadagalan ko. O siya, tara kain na tayo. Marami pong salamat sa panonood. Paalam!